Banatbay binanatan ang mga post ng mga artista sa ABS-CBN. Let's watch Banatbay sa kanyang programa. Kim Chiu, ayan. Oh, ganda talaga nito ni Kim Chiu. Iha, dito ka na nga lang sa akin. Ang landi mo. Minsan, mapapaisip ka na lang talaga. Gusto mo ba magsalita pero di mo magawa? Ano ba to? Para kung gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Ganun ba yan? May takot ka ba, trauma, nakakalungkot na pinagdadaanan ng lahat ng kapamilya ito? Ayaw ko mang mag-ipin pero parang personalan na. Ay, nung una gusto ninyong talakayin, ngayon personalan na? Ano ba talaga? Wala akong tinutukoy. Heto lamang ay nasa isip ko lang. Grabe lang, grabe. Hindi nasa isip mo yan, te. Sinabi mo na, so nailabas mo na. Ano ba, te? Ito naman si Kim Chiu. Anong nasa isip mo? Kung nasa isip mo yan, hindi mo sinasabi. So, wala na sa isip, nasa bibig mo na. O kaya nasa daliri mo na. Sa social media. Pinagluloko mo naman kami. Parang ganito eh. Parang ganito sasabihin mo doon sa jowa mo. Nahuli ka. Diba? Nahuli ka. Nahuli kang nangangaliwa. May kabit kang nahuli ka. Sabi mo, nasa isip ko lang naman yan. Nung sinabi mo dun sa nagdadahilan ka, nasa isip ko lang naman mangaliwa. Pero nakahiga ka na doon sa kama nung kabit mo. Ha? Ganun ba yon, Kim Chiu? Nasa isip mo lang pero sinabi mo na. Ka ng weteng, oo. Tapos may takot ka ba? Trauma? Bakit? Natotrauma ka dahil lumalabas yung baho ng ABS-CBN. Lumalabas ang kalokohan ng ABS-CBN. Kaya ka natotrauma. Eh kasi sabi ko nga sa inyo, wag na natin pag-usapan yan eh. Kayo mapilit. Ang pilit nyo eh. Ang pilit-pilit nyo. Oh, sabi naman nito ni Melay. Oh, galing din to sa bahay ni Kuya. Mga taga-bahay ni Kuya talaga. Kahit paulit-ulit nyo kaming tanggalan, paulit-ulit pa din namin kayong ipagdadasal na magbago mga puso ninyo. Ginamit pa ang Diyos. Sabi nga, sino ba nagsabi nitong flip-topper? Ano ba yun? Sabi niya, Diyos ba ang gumagamit sa'yo o ginagamit mo ang Diyos? Ay! Pang-flip-top, ganon. Hindi ko alam eh. Alam mo, magkaiba yun eh, ha? Parehong may gamit yun at parehong may salitang Diyos. Ito ngayon, ginagamit mo na ngayon eh. Ipagdadasal na lang mo yung puso. Sandali. Okay. Unang-una, ito, lumalabas ang katotohanan. Lumalabas ang katotohanan. The truth shall set us free. As simple as that. Itinago ito eh. O, di ba? Gusto mo ipagdasal ang mabago ang puso. Ipagdasal mo, mabago ang puso ng management nyo. Hanggang ngayon, marami pa rin 10 years, 20 years na contractual pa din hanggang ngayon. Ang ipagdasal mo yung management nyo na gawin na silang regular. Ibigay na yung benefits. Yan ang ipagdasal nyo. Pagdadasal nyo yung mga nagbubuking. Naku naman. Kenneth Velasquez, salamat sa 125 pesos. Malapit na second month rin ng shutdown ng ABS-CBN sa July 4. From the looks of it, okay pa rin ang Pilipinas. Malapit. Parang si Maria Rez. Sabi niya, may problema tayo, freedom of speech. Merong kinikiti lang ang kalayaan ng pamamahayag. Sabi ni Stephen Zakur. Di ba nag-exist pa yung Rappler? Di ba yung mga reporter mo nagsasalita ba? Marami pa kayong report? Boom! Sabog eh! Boom! Kunana! Boom! Kunana! Boom! Kunana! Oh, eto na naman eh, no? Eto na naman sila eh. Oh, eto naman. Si Ann Curtis. Labi pa lang nito. Ulam na. Ang landi mo. This is taking away yet against people's choice of what they want to watch during a time when entertainment information are needed. Sila na naman ang Diyos ng information at entertainment. Jobs of citizens at a time when finding a jobs is impossible. Biglang naging concern na uli sila sa mga empleyado na dati naman wala silang pakialam. Ang tawag doon, plastic. Okay? Malinaw yon. Kung dati wala kayong pakialam, ngayon biglang may pakialam na kayo lahat. Ha? Anong tawag mo doon? Plastic. Adam, ang tawag niyan plastic.
Ito pang isa, sabi ni Lisa Soberano. Ito na, sabi ko na to kanina. Sinong pinakamaganda sa kanila? 4. Parang si Melay, ano? Ay, nako, mga kapamilya. Tigil-tigilan nyo nga kami dun sa pagiging concern nyo sa mga empleyado nyo mawawalan ng trabaho. Una-una, hindi nga 11,000 hindi nga 11 million, 2,000 lang. Pangalawa, sa mga kalokohan ninyo na dati hindi naman kayo concerned, tas ngayon biglang concerned na kayo sa lahat ng empleyado. Ang plastic naman nun, mga madam. Totoo naman. Yung totohanan lang, huwag na tayo magplastikan. Hindi ho lahat ng Pilipino ay panatik na tulad ninyo, yung mga fans ninyong tatanga-tanga. Pasensya na, pero totoo naman talaga eh. Kahit anong gawin nyo eh. Ang tanong ko nga kayo, asan kayo nung nagkakaproblema yung mga empleyado? Yung mga hindi kina-quarantine, di ba si Wing Hidalgo, asan kayo nung panahon na yon? Asan kayo nung kila Jordan? Asan kayo nung hindi sila binibigyan ng tamang benefit? Asan kayo noon? Kasi ngayon, concern na kayo bigla. Anyari? Hi everyone. Good evening sa inyong lahat. Date ngayon is June 24, 2020. Yan na. At 11 o'clock na ng gabi. Kakatapos lang namin magligpit dahil nag-set up kami. Cybangs 250, kasi kami ng online na tapos na. Kwento ko na lang sa inyo. Ang haba virtual radio tour. Hello, Banabay from Las Vegas. Promote kami ng bagong song. $5. Tsaka yung update lang sa anong ginagawa namin MYMP, no? Nag-guest kami sa Pinas FM, sa Star FM Bacolod, Wave 89.1. Tapos, nakaschedule kami dapat sa MOR radio station, no? Yan yung MOR, yung radio station ng ABS-CBN. Okay. Nakaschedule kami na... Ay, grabe, si Rebecca, Dahil nagbigay si Rebecca ng 20 Canadian dollars, tutuloy na natin ito. 6 o'clock. So, ready na kami, naghanda kami. Si Jera's Kitchen, nag-message ng 5. sa manager namin, yung representative namin sa label. Ang sabi sa kanila ng MOR, hindi na itutuloy yung radio interview. Okay. Dahil may problema daw ang ABS-CBN. Kanino? Kay Chin sa akin. Sa yon, si Chin. At sa MYMP. Jera's Kitchen, salamat sa $5. Ngayon na. Cheese stealing packs, $3. Ano to schoolmate ko to sa nila yun. Claret School ho yan. 1 hour before nung guesting. 1 hour before 1 hour before. Hindi 2 hours, hindi 3 hours. 1 hour before. Itself. So, walang explanation, walang kahit ano. Na Daryl Ong kami, no? Yung MYMP, na Daryl Ong. Anyway, matagal na namang may issue ang ABS-CBN sa MYMP. Siguro, particularly sa akin, no? Kasi recently, last year, November, Ay, kita mo naman si Chi Villarreal. Keep it up, Banat from NYC. Salamat sa $20. Itutuloy ko na dahil sa mga ganyan, ha? Guest kami sa I Want ASAP para i-promote yung bago na kanta, yung Wishes and Dreams. Yung I Want ASAP is yung online version ng ASAP. So, papalabas lang yun sa online sa YouTube. Ngayon, nag-guest kami doon. Pinost nila sa YouTube, pero pagkatapos ng wala pang isang buwan, binura din nila. Una, kinancel na nila doon sa radio. Ito naman, binura nila. Video na. Saibang, shoutout po sa family ko sa President Rojas, Banat Bay. Salamat po. Nakita namin yung mga iba namang nag-guest doon, hindi binubura yung guesting. Bakit kaya binura? So, hindi rin namin alam kung bakit. Wala namang nag-relay sa amin. Basta nawala na lang yung video. Well, anyway, it's been 10 years na, no? Since nung nawala yung MYMP sa ABS-CBN. At ako, naranasan na masakit na experience. At pinili ko na lang manahimik kasi unang-una, ang laking kumpanya ng ABS-CBN, wala kaming kalaban-laban naman kung magsalita ako or magreklamo ako. So, pinili na lang namin na manahimik tapos mag-go on with our lives sa MYMP. Ituloy na lang namin kahit na ang dami kong na-experience na sakit. Pero siguro timely din na ma-share ko sa inyo yung
experience ko at nararamdaman kasi pwede ko sanang na ito, pero dahil may recent na nangyari ulit, yung sa I Want ASAP na binura nga nila yung video guesting namin doon. Tapos ito, yung ngayon, yung guesting namin dapat sa MOR station na kinancel 1 hour before. At meron talagang statement galing sa kanila, sinabi yung dahilan, may issue yung ABS-CBN kay Chin at sa MYMP, kaya hindi na itutuloy yung Michelle interview. Villanueva, salamat sa Nung tukan nagsalita niya. si Daryl Ong at yung iba pang mga former talents ng ABS-CBN, parang gusto ko din magsalita, mag-share ng experience, pero para saan? Yun ang iniisip ko. Para saan? Tapos na naman yun, matagal na yun, 10 years ago. No? Kahit na nangyari yung recently, yung sa I Want ASAP, guesting namin, na binura nila din sa YouTube. Eh, hindi naman namin alam yung dahilan kung bakit nila binura. Ganito. So, wala kaming idea. Siguro, benefit of a doubt lang na siguro, hindi lang siguro. Ganito yan. Okay? I-summarize na natin para maikli ang haba ng kwento niya. So, binan sila. Okay? Ngayon, pwede ba nating sabihin na, ay, may kasalanan na ABS-CBN dito? Hindi. Hindi, wala. Kasi, choice naman nila kung sino yung i-guess eh. Choice naman nila kung sino hindi naman sila artist. Ang nangyari, kaya pala sila binan. Kasi, si Juris, yung dating singer ng MYMP, yung una, yung original siya, tsaka si Juris kinuha ng ABS-CBN. Hindi na nga natin pinag-usapan na siya ng management ABS-CBN. Kinuha siya. So, nung kinuha siya, nagkaroon na ng, syempre, competition yon. Si Juris, boses, yan yung yan yung kumanta, di ba? Yan ang boses ng MYMP. Hindi naman siya. Kaya lang siya ang parang pinaka-leader. So, eto, napinalitan si Juris. Siguro, dahil artist na ng ABS to si Juris, medyo may block na sila ngayon. Na-block na sila. Regular sila ng ASAP, regular sila sa ABS-CBN. Binlock na sila. Hindi yun ang kinakatampo ni, baka akala nyo yun ang kinakatampo nito. Hindi yun. Kasi tama naman sinabi niya yan, ABS-CBN kung sino yung gusto nilang i-guess. Okay? Although, kung titingnan mo, iisipin mo pa din, napakawalang utang na loob naman ng ABS-CBN. Pagkatapos mong gamitin ng MYMP noon na sobrang dami, lagi nyong ginigess. Lahat ata ng sa ASAP nyo, pinagigess nyo sila. Tapos nung biglang nawala lang, kinuha nyo na yung singer nila, nilaglag nyo na yung buong banda. Napakawalang puso, di ba? Yan yung number 1, napakawalang puso. And yet, sige, hindi naman illegal yun. Walang illegal doon. Okay? Malinaw yan, ha? Napakawala lang puso. Okay? Pero ito ang medyo sabit. Sabi ko nga nung narinig ko tong part na to, is pwede mong ilaban yan, Bell, na hindi Star Records. Ang nangyari, ito, pakinggan nyo. si Juris gumawa ng album with Star Records, so tumuloy yung karir niya. Pero yung MYMP, hindi nakagawa ng album sa Star Records. Sa madaling salita, ganito. Pinasign sila ng Star Records. Nung MYMP pa sila, kasama pa niya, ito si lalaki at saka si Juris. Okay? Pinag-sign sila sa Records. Ang ginawa, dahil kinuha na nila ito si Juris, wala na itong isa, tinuloy lang nila na maglabas ng album si Juris. Ito, nilaglag na nila. Wala namang problema doon. Ito, nagka-problema. Okay? Star Records, which is under ABS-CBN, in-stack nila ito, finreeze nila. Ito na yon, part na yon. Tapos, ang request ko sa Star Records, i-release ang MYMP para naman maka-move on kami, makagawa kami ng album at magkaroon kami ulit ng chance din mag-move on with the new singer, with new songs, new album, with another label na hindi Star Records under ABS-CBN. Pero, hindi nila pinayagan yon. In short, ang term doon ay finreeze nila ako tsaka yung MYMP for 2 years. Tingnan mo kung gaano ka-animal. Yan yung medyo sabi ko nga, sabit. Maawa ka naman. Tinengga mo yung artist Wala puso. Alam mo kung bakit? Nangyari ito kay Mocha. Ilang beses ito nangyari kay Mocha.
Napakalaking kumpanya. Napakalaki. As in, napakalaking kumpanya. Management, ha? Nag-co-sign ako as co-manager ko itong recording label na ito. Ha? Tapos, sabi nila, tutulungan nila. Wala silang naigawa. Lahat ng proyekto ni Mocha, ako pa rin na nagpapasok. Lahat ng shows ni Mocha, ako pa rin. Tapos, biglang sasabihin nila, bandang dulo, asan yung amin? Amin, asan na yung pera namin? Asan na yung ano namin? Yung aming cut. Ganon. Anong cut pinagsasabi ninyo? Eh wala nga kayo napasok na show. Show ko lahat yun. So doon na kami nainis. Ano to? Kinuha nyo kami partner para kaltasan lang kami mula doon sa show namin. Nainis na kami ni Mocha doon. Tapos, ang ginawa, since nakakontrata kami, tapos doon sa ilalim, may automatic renewal pala, hindi kami makaalis. As in, tinenga kami. Okay. Dahil dyan, ayaw nyo, o sige, dyan ka lang kayo. Wala kayong album. O, tapos ang usapan. Patay ang artist nun. Ganun ang ginagawa ng mga big agency. Pinapatay nila yung artist. O, ganito nangyari sa kanya. Nangyari, kinuha si Juris, tapos siya, yung buong banda kasi ang MYMP, nilaglag. Tapos tinenga ng 2 years na walang album. Imagine niyo yun? Buhay ng ano yan, ng banda yan, yung album. Kung may puso talaga sila, bakit nila tinenga itong grupo na ito? Pwede naman nila, okay, kinuha na namin si Juris, pasensya ka na, mas gusto namin si Juris, hindi namin kursunada yung pagbumuka mo, okay lang, amin na to si Juris. Pero i-release ka na namin, o maggawa ka na ng sarili mong album, bahala ka na sa buhay mo. Yun nga, medyo, sandali, pumasok kaming dalawa, tapos biglang iniwan mo lang sa inyo, kinuhan mo lang tong kapartner ko. Doon pa lang nga, medyo questionable na yung salitang, ganyan ba kayo magtrato ng kapamilya? Ha? Pagkatapos nyong kunin kami, pasign kami, nung hindi nyo na ako type, biglang tatanggalin nyo na ako. O, isa yan ha? Another ano na naman yan. Tapos, hindi, sana man, o sige, pasensya ka na kasi hindi ka namin type. Ibang prinsipyo mo sa buhay. Pwedeng ganun maiintindihan pa natin yun. Kaya lang, i-release nyo na, bigyan nyo na ng release paper. Yan na yung pagka sinasabing may mag-release na, yan yung hinihingi niya. Hindi binigay. At ang payo nga sa kanya ng abogado. Kaya si Juris nakagawa ng album, tumakbo ang career, samantalang ang MYMP, naka-freeze yan. Kahit may bago kaming singer, hindi kami ginawa ng album sa Star Records. So yun yung mas masakit doon. Sa totoo lang, ang advice sa akin ng lawyer is pwede mong ilaban yan kasi kahit nakakontrata kayo, hindi na mutually beneficial Hindi kayo binigyan ng opportunity gumawa ng album. So, wala kayong means of livelihood sana. So, sa madaling salita, pinatay ng Star Records yung livelihood ng MYMP. Ganun lang kasimple yun. Pwedeng ilaban sana, sabi ng lawyer namin. Pero hindi yun yung sinasabi niya, according to him hindi ko sinasabi yun, na according to him, parang ganun ang dating nun. Parang 2 years, tinenga sila. Nag-decide kami na pabayaan na lang at lumipas yung kontrata kasi yun nga, ayaw na lang namin ng gulo dahil nga malaking kumpanya ang ABS-CBN, maraming pera. Kami baka lang maubos ang pera namin sa mga hearing, trial, tsaka bayad sa lawyer. Tas tatagal pa, baka mamaya matapos yung kasuhan, mag-expire din naman yung contract. Yun lang yun. Ang sabi nito isa, bakit kasi inaiwan din ni Juris Problema na nila yon. Hindi na natin problema yon. Internal problem na nila yon. Ang point lang, kung talagang meron silang sinasabing kapamilya, yan yung binabasag natin na may kapamilya sila. Ganyan ba ang mo sa kapamilya mo? Ha? Ganyan ba ang turing mo sa artist na nagsilbi sa'yo? Na nag-sign ng kontrata sa inyo? Nag-sign na? Okay, baka akala ng iba, ano lang to wala, guess lang kaya. Nag-sign sila under Star Records, which is under ABS-CBN din. Okay, nag-sign sila. Tapos, nung hindi mo na kailangan, nakuha mo na yung gusto mo, bigla mo sisibakin. Ay, nako. Nangyari ho din yan kay Mocha. Sabi ko sa inyo, anong ginawa? Pumasok kami. Si Mocha kasama yung 2 girls. Tapos banda. Ang alok sa kanya nung big boss, sabi niya, gagawin kitang, banggitin, pag binanggit ko na malalaman nyo na agency na yon.
Gagawin kitang superstar tulad ni ganito. Iwan mo lang yung grupo mo. Buti naman, hindi ganun si Mocha. Medyo, siya. Hindi, sir. We started, pumasok kami as a group. We will leave as a group. Hindi niya iniwan yung grupo. Ganun katindi ang ni Mocha sa grupo, loyalty niya. Tapos, ano ginawa ng ABS-CBN tuloy? Nitong agency ni Mocha, yung ganon? Tinengga rin siya. O sige, diyan ka lang. Wala kang album. Kaya, mahigit I think 3 years yon na tenga lang kami. Ganun katindi yon. Ganun sila kalupit. Hindi ang ABS-CBN to, iba to. Iba. Ganyan kalupit yung mga tusong mga agency. Kaya ingat kayo yung mga artists. Kaya ayokong pumipirma eh. Kasi may nagpapasign sa akin, baka gusto mo naman mag-sign. Mag-artista ka, palit ka kay Arnold Clavio. Joke lang po. Ganun nun nangyari. Kaya nakakainis ako kasi sasabihin lagi ng ABS-CBN na we're supporting, we love our employee and artist. Eto nga ilan na nagpapatotoo sa inyo na ang treatment ninyo sa mga artist ninyo, treatment ninyo sa mga employee ninyo ay hindi makatarungan at hindi kapamilya. Si Jobert Sukal dito nga, ilang taon. Isang ganun lang sinibak ninyo kahit nagsorry na yung tao. Nakita nyo na ang video, mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito, and don't forget to subscribe to my channel Donmar TV and click the notification bell para ma-update kayo sa mga latest videos ko. Hanggang sa next video, God bless everyone.